Okay, magandang gabi po sa suki na nakikinig. Ito po si si Ikuman ang nagpapakilala dito sa Bantay Hukom ng DWBL 1242. Si kasamang Tripliman na kasamang Inggel na out of town siya ngayon, no? Absent now. Magpupumpat siya. Okay, kasamang Inggel, magpapakilala ka? Magandang gabi po sa lahat nating mga tagapakinig ngayon sa ating programang Bantay Hukom ng DWBL 1242. Ito po si Engel C. Anong pitsa ngayon kasama Engel? Is February 25, 2017. Okay, tuloy natin ang balita. Itong balita natin ngayon na itong anniversary ng EDSA Revolution 31. Ano na siya? Itong EDSA 1 na 31 anniversary. Oo, kasama ang Inggel, no. Okay, pwede ba talakayan na natin, no, itong kaganapan itong malaking balita ito kasi nationwide, buong mundo ito na nakikinig to sa itong EDSA Revolution anniversary. Teka, medyo inuubo po kami, no. Nakalimutan ako ni kasama Eko. Okay, kasama okay. Talagang ganyan ang kuan eh. Magandang gabi sa inyo lahat, si kasama Paul. Medyo masama kasi ang pakiramdam namin kaya yun. Pasensya na. Okay. Ngayon kasama ng Ecoman. Excuse me. Okay, mga sumabaybay ito sa programang Bantay Hukom, medyo nabaloo ka lang ito. Kasama Engel. Medyo may nakakatawa po kasi okay, alam niyo mga kayo lang po yan sa mga ito sinubaybayan itong ating programang ito yung kasamang Tripliman ito si kasamang Engel inabot lang ng siguro sa panahon ngayon kasamang Kitsi, ano bang mababahagi mo? Paul pala, kasamang Paul. Ano bang kuha mo ngayon mabahagi dito sa programang itong Bantay Hukom? Ito si kasama Engel, ito galing CR okay. Magbabalita. Siya magbabalita ngayon maganda. Pasensya na po sa pangyayari, medyo masama lang yung paramdam nating araw na to. Basahin ko po yung natin ngayong balita ngayong araw na to. Dilima, kulong sa droga. Ex-Pinoy kabado si Presidente Aquino. Nagkausap umano sina dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III at Senadora Laila de Lima bago sumuko ang senadora sa mga otoridad kaugnay sa mga kasong kinakaharap nito hinggil sa umano'y pagkasangkot nito sa illegal drugs sa loob ng New Delhi Prison. Ayon sa staff ng senadora na si Perdi Maglalang, nagkausap umano sina Aquino at de Lima sa telepono pero hindi niya alam kung ano ang kanilang pinag-usapan. Samantalang, nagkausap din umano si Senador, si Kiko Pangilinan at si Aquino na pag-usapan nila ang safety at security ni de Lima. Concerned din siya sa kaligtasan ni Senador Laila at hindi naman kami nagtagal na mag-usap. Ang concern lang niya ay yung safety at security ni Senator Laila na Pangilinan. Okay. Mga kaibigan,
narinig po niyo yung deliver ni kasamang Inggel, kasamang Inggel Ituloy natin sa mga ay kaman, ituloy natin. Basahin ko pa okay. para Okay. actually itong balita natin ngayon is karamihan is syempre controversial ngayon kay De Lima. Kaya ngayon ang tatalakayin natin tungkol po dito. Okay. Ituloy ko lang po yung kasamang Inggel. Ito, si Dayan sa Munti, si De Lima naman sa Krame. Okay. Kulong ang dating umano yung magkarelasyon na si Senador De Lima at ang bodyguard nitong si Ronnie Dayan. Gayunman, sa magkahiwalay na piitan, ang dalawa kung saan sa Custodial Service Unit ng Philippine National Police sa Camp Crame, dinala si De Lima. Habang sa Muntinlupa Police Detention Cell, pansamantalang nanatili si Dayan. Nauna rito, inatid kahapon ng umaga sa PNP Criminal Investigation and Detection Group si De Lima matapos magpalipas ng gabi sa opisina nito sa Senado. Tinapos na rin ang pagproseso kay De Lima bilang detenido. Pinagbigyan ng korte ang hirit ng CIDG NCR Chief Senior Superintendent Belly Tamayo na ipiit si De Lima sa Camp Crame sa na rin ang pagiging high profile nitong bilang senador. Sinundo naman sa Pangasinan si Dayan at idiniretso sa Muntinlupa Regional Trial Court. Magkakasama si De Lima sa pasilidad ng Custodial Center sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Revilla na kapwa may kasong pandarambong kaugnay sa 10 billion pork barrel pan scam. Maliit at simpleng silid lamang ang magiging detention area ni Senadora at electric pan lamang ang gagamitin at may sariling palikuran. Ituloy na natin ito kasama. Okay, kasamang Inggel, go ahead na. Okay. Marami akong nakikinig dito sa ating programa ito sa Bantay ko. Pagdating sa Crame, De Lima inatake. Tumaas ang presyon ng dugo ni Senador De Lima habang sumasailalim sa booking process sa Camp Crame. Hindi na pinosasan at walang suot na bulletproof vest ang senadora. Pasado na ng umaga, lumabas sa kanyang opisina si Senador Laila De Lima para kusang sumuko sa otoridad. Nagbigay pa ng maiksing pahayag sa media si De Lima at sinabing karangalan niya ang makulong dahil sa kanyang ipinaglalaban. Ito po yung sinabi ni Senador De Lima. Nanalig po ako sa Diyos na nakamit ko na ang hustisya. Malalagpasan ko rin lahat ito. Sa bandang huli, lalabas ang katotohanan at makakamit ang hustisya, inosento po ako. Pawang kasinungalingan ang paratang sa akin ayon kay De Lima. Narito pa, bago pa lamang mag-alas 6 ng umaga kahapon, dumating sa Senado ang team mula sa PNP CIDG. Ito'y makaraang mabigo kamakalawa ng gabi ang arresting team na masilbi kay De Lima ang arrest warrant sa bahay nito sa mismo niya. Okay. Dahil agad din itong bumalik sa Senado para magpalipas ng gabi kasama ang anak at ang supporter. Ayon kay Senate Sergeant of Arms Jose Balahadja Jr., base sa unang pagkakasunduan ng Senado ng PNP, alas 10 kahapon ng umaga isinilbi ang warrant of arrest. Gayunman, umaga pa lamang dumating na sa Senado si PNP CIDG Director Chief Superintendent Ruel Obusan para inaasahang pagsuko ni De Lima. Si Balahadja ay sumundo kay De Lima sa opisina nito para dinala sa mga otoridad. Samantalang sinabi ni Running Priest Father Robert Reyes, saglit lamang ang pagpapahinga at nakatulog ang senadora. Nagsisilbing spiritual advisor ni De Lima si Reyes. Ani ni Reyes, matagal na niyang kaibigan si De Lima. LP natatakot para kay De Lima. Naglabas ng pahayag ang mga senador mula sa Liberal Party matapos maaresto ang kanilang kapartido na si Senador Laila De Lima. Ayon sa joint statement ni LP Senator Kiko Pangilinan, Franklin Drilon at Bam Aquino, nangangamba sila para sa seguridad ng senadora. Ito'y dahil sa Philippine National Police Criminal Investigation Detections na mananatili si De Lima ayon sa tatlong LP senators, hindi naman lingid sa kalaman ng Korea na si Jik Oju ay nasawi sa loob mismo ng Camp Crame. Binanggit din ni dating Alvera Mayor Rolando Espinosa Sr. nasawi habang nasa binungguan.
Ito kasama ang Ecoman. Alam mo kasamang Inggel, siya naman kusa naman siyang talagang siya may warrant of arrest na sa kanya no, pero Nalabasan nung hindi naman siya pinipwersa no sa yung palagay ayon diyan sa binasa sa balita no. Siya naman ay kusa talagang hindi siya nagmamatigas no. Kasamang Inggel. kasama ang Ecoman. Kitang-kita naman natin na kusang sumuko rin si Oo. Senador Laila de Lima. Talagang Wala naman siyang choice wala rin. meron naman tayong kwan dyan meron pa mga hearing pa yan no. Siyempre, subaybayan na natin dito sa ating naman nakikinig no, sa ating kasamang Paul, ano ba masabi mo dyan? Ayun, Ayun sa balita na naman to sa balita na binasa ni kasamang Inggel. ayun nga, kagaya sinabi nyo, subaybayan natin kung anong susunod na mangyayari. Oo. Kasi nandyan na yan sa, kumbaga nakapasok pa sa... Di ba bago kulungan, nagpasok si Senator de Lima, nag-announce muna siya sa media na susuko ko siya pagbigyan yung kahilingan niya na makasama niya yung pamilya niya sa isang gabi na lamang at kinaumagahan, kusa siyang susuko at pupunta sa Senado. At meron na akong kasamang Inggel no, i-discuss natin ayon doon sa mga nakakausap natin, mga opisyal o mababang opisyal man o sa mga maliit na mga sambayan ng Pilipino na ito si senadora na kwan daw isang na politika. Ano masasabi mo diyan na politika daw itong kanyang kwan? Alam mo naman, nasa politika sa politika sila, naman talagang talaga. mapupolitika sila. Oo. Sa politika isa lang Hindi, yan eh. sa partido, sa mga madaling salita. Hindi siya kapartido ng ating Pangulo dahil siyempre nagkaroon sila ng mga Hindi kasi para sa akin kasi meron naman siguro silang mga sarili, pati mga sariling interes na binubunyag sa ating sa Tsaka, media. May sarili silang pinaglalaban katulad ng ating senadora at ang ating presidente. Meron sila sarili-sariling palagay ko yun nga yung pinaglalaban na pinag-usapan natin na para sa bayan din. sa palagay ko naman, ano yan, siguro, di naman siguro tungkol sa partido, siguro sa kasi may mga ebidensya nagkaroon ng investigasyon So, umikot lahat ng nangyari, umikot lahat ng ng pangyayaring yan tungkol sa Kasi investigasyon. may sarili na namang may mga testigo, may mga ebidensya na pinakita. Ibig sabihin, kaya nga lumabas yung warrant of arrest ni De Lima, sinundan yung due process. Sino ba yung naging testigo diyan sa kanyang patunayan Mismo yung mga na siya inmates, mismo yung mga high profile Mga inmates daw, mismo. Oo. Siya ang tinutukoy lahat isang tao lang ang tinutukoy. yung naging bodyguard niya no. Kasi lumalim ang investigasyon lumalim palalim ng palalim Maraming mga naungkat na tao katulad kasi ng palalim ng Sebastian. palalim, Okay. parami yung taong diyan, sisingaw. Okay, ito no, na-deliver mo na kasamang Inggel no, kasamang Paul. Meron pa tayong may karagdagang balita pa tayo. balita dito May karagdagang balita pa ako kay Senator Laila de Lima. Ito. CBC. Sa mga natuwa sa pag-aresto kay De Lima, Badyan, nanawagan ng panalangin sa publiko si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa pagkakaroon ng kagalingan ng bansa. Ang panawagan ni Villegas ay kasunod ng pag-aresto kay Senador Laila de Lima kahapon. Ipinapanalangin din umano ni Villegas ang pagkakalooban ng Panginoon ng passion ang publiko na hindi para paghihiganti kundi para pagkakamit ng hustisya. Iginiit din ng Arobispo na ang hustisya na walang pagmamahal ay may tuturing na paniniil at habang walang hustisya naman ay kahinaan. Ito po yung sinabi niya. It's unchristian to find secret pleasures in the sufferings of others. May we recognize in ourselves the awful power of sin and our need of God's help. We need the Lord even more now. Dagdag ni Villegas. okay. Ito pa yung karagdagan nating balita. Basahin ko na rin para isahin na lang po natin. Tungkol pa rin po kay Senador De Lima po ito. Kasamang Inggel no. Yes. Papasukin muna natin to. Maghanap buhay muna tayo Sige. PCS yung KJ Balutan. Sa PCS ito baba.
Get ready! Intense, extreme, exciting experience. Here's PCSO's newest, biggest game ever. The Ultra Lotto 658 for only 20 pesos per combination. 50 million pesos is at stake. Pick 6 numbers from 1 to 58. Hit the jackpot and be an ultra millionaire of 50 million pesos. Exciting consolation prizes await you ranging from 20 pesos up to 280,000 pesos. More numbers, bigger prizes. See posters and print ads for details. Mga kababayan, ito po ang nagtapos po itong PCSO, nakapasok na po, no? Ituloy natin yung balita kasamang Ingel. Kasi kasama Egaman, tapos na ang ating commercial ito. Mamaya ko lang po. papasok ito si kasamang Ang triple Triple Man man, kung nasaan ka ba ngayon, inaantay ka namin yung iyong pagpupumpats kasamang Triple Man. Ito po, simulan po natin. Ang Okay, makulay kasama at Ingel, tuloy natin yung balita. masilimuot na buhay Zelda ni Dilima. Start na. Talagang puno ng pagsabog ang nakaraang mga araw at kahapon lamang ay sumuko na si Senador Laila de Lima sa mga otoridad matapos lumabas ang arrest warrant sa kanya. Hati ang reaksyon ng madlang people, lalo na ang nag-uumpugang political party. Ang hirit ng mga taga-liberal, pamumulitika lang daw o political harassment at isa pa, hindi lang daw mali kundi illegal ang nasabing pag-aresto sa senadora. Na keso hindi lang daw ito laban sa senadora kundi laban daw sa mamamayang naniniwala pa rin sa diwa ng EDSA at hustisya ng demokrasya. Ang hirit naman ng isang tindigong, dumating na raw ang karma ng senadora. Tipong mala-weather lang ba? At ang hirit naman ng senadora, ipagdasal na lamang daw siya at karangalan daw niyang makulong para sa kanyang ipinaglalaban. Pero hindi rin naman natin may pagkakaila ang mga ebidensya at testigo na nagtuturo sa senadora na sabing issue. Kaya malamang magbibigay kulay at masalimuot pa ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kung ano man ang maging hatol sa hukuman kay Senator de Lima, abangan na lang natin. Ayan po yung mga nabasang balita natin. Alam mo, kasamang Ingel, yun kung makikita mo ang reaksyon kasamang Ingel, yung naresto na ito si De Lima, siya na may kusa na siya pumasok, no? Ito si Senadora. Saka siguro naman, bilang dating siya na may, nakita ko siya, mahal niya ang kapwa niya Pilipino, na dito sa Pilipinas, talagang, kusa naman siyang sumurinder, sumuko. Kasi actually, yan yung una-una mga pahayag niya dati na kung magkaroon siya ng warrant of arrest, hindi siya magtatago at kusa siyang isusuko. Pero susunod naman siya sa sa mga sinabi niya nung mga nakaraan. Meron nga tayo kasabihan, meron naman tayong justice na magkaroon sila ng hearing sa Senado, lalo na yung sa darating na may hearing itong nasa Davao, yung si SPO3. Hintayin na lang natin siguro kung ano yung magiging hatol sa kanya at ano pa yung mga lalabas na. Kasama ng Ingel, tumawag ito si kasama ng Triple Man. Papasukin natin kasama ng Ecoman kasama ng Triple Man na sa kabilang linya na po siya. Yes. Kasama ng ipo-podpatch na lang po natin sa ngayon. Hello, kasama ng Triple Man. Magandang gabi. Okay. Medyo mahina lang po yung dating. Medyo mahina po ang dating ni Mr. Triple Man kanya marinig. Anyway, baka siguro. Hello, kasama ng Triple Man. Kasama ng Paul, anong masabi mo kay ngayon sa mga nangyari lalo na kay Senador Laila de Lima? Personal opinion ko tungkol sa sinasabing illegal arrest. Kasi warrant of arrest siguro nagdaan naman yun sa proseso Nagdaan naman sa due process, no? Tuloy niyo. Kaya siguro hindi natin masasabing illegal arrest. Wala kasi kumbaga common sense na lang personal opinion ko lang, no? Common sense kasi siguro ko titingnan mo naman sitwasyon, di ba? Siguro kita naman natin kung talagang anong dapat mangyari. Kasi nakita mo naman yung mga kasama ng Triple Man, mahina ang yung mga testigo na niyan sa kay Senator Laila de Lima. Doon na nakikasamang Ingel makikita natin naman na kausap kasi ni tuloy namin na kasama ng Triple Man itong balita, no? Nasa kabilang linya lang siya. Kabilang linya lang. Si kasamang Ingel, tatawagan ka sa telepono kasi sana tumatawag si dapat sa telepono tumawag si Mr. Triple Man sana para mas napasok natin yung kasamang Ingel, tuloy natin yung balita dito tungkol dito kay Madrigal to, no? Pakibasa ka ito. Sige. Okay. Ito naman palagay ko isang
related pa rin to kay Senator De Lima. Ano, Okay, tuloy mo. kasama na. Nag-alok ng 100 million sa inmates pabor kay De Lima. Ex-Senator Jamby Madrigal at Congresswoman Marilyn Alonte Aguirre. Ipinangalanan ni Department of Justice Secretary Vitalino Aguirre II sina dating Senadora Jamby Madrigal at incumbent Binyan City Congresswoman Marilyn Lenlen Alonte. Nagulat na umano'y nagtangkang manuhol sa mga inmate ng New Bilibid Prison. Okay. Dalawang umano ang nag-alok ng 100 million sa Bilibid. Di umano. Inmate para bawiin nila ang salaysay lamang laban kay Senador Laila de Lima kaugnay sa drug trade. Sa kwento ni Aguirre, may kaanak si Madrigal na mag-repair kay Alonte at si Alonte naman ay tumawag sa mga inmate sa pamamagitan ni Lelaine Madrigal Martinez na asawa ni Noel Martinez, umano'y convicted drug lord at kidnapper. Kaugnay nito, itinanggi ni Madrigal at Alonte ang mga aligasyon na hindi niya kilala si Martinez. At panayam sa sinabi ni Alonte na kinagulat niya ang nag-alegasyon ni Aguirre, wala umano siyang kilalang sino man ang inmate na tumitistigo sa pagdinig ng kamera sa kalakaran ng illegal na droga sa Bilibid. Sinabi ni Aguirre na matalik na kaibigan umano ni Carlos Aquino si Alonte. Ito isa sa mga balita na siguro yan, sabi ko nga kanina, related pa rin to sa Doon pa rin umiikot yung issue. Talagang matindi yung labaran talaga dyan sa mismo sa loob na mismo. Hindi lang sa Senado, hanggang labas. Nanunuhol na para kung sakali man di umano daw, nagkakasuhulan. Pero di natin alam kung anong totoo. Wala pa tayong kasiguro. Basta alam natin totoo ngayon, nakakulong na to si Senadora. Oo, naka-detain pero siya ngayon. Sa lagayan, kasama triplema natin. Okay, kasama na. Okay, Triple para makapasok siya kasama triple. Hello? Oh, yan. Okay. Ito na. Ito na si Asama. Okay, go ahead. Kasama triple. Ito na. Kasama triple. Okay, magandang gabi po mga kababayan. Ito po si Triple Man. Buwang bati sa inyo ng 31 anniversary po ng EDSA. Ngayon, kung sayan ay ngayon po yung actual nangyari, yung pagwawagi, yung ganap na pagwawagi ng EDSA. Una sa lahat ay binabati ko si Ecoman. Nandiyan ba si Ecoman? Okay. Magandang gabi sa iyo. Kasama Kasama Paul. At natin tayo sa Himpapawid. Okay, go ahead. Kasama triple. Okay, tayo ay merong inaasikaso at nagmamonitor kasama ng Ecoman, Engel at Kechi. Pero ngayon ay ipinagdiriwang ang ika-31 anibersaryo ng EDSA Revolution. At may nagaganap ngayon, hindi lang dito sa EDSA Shrine, maging doon sa Luneta, ay meron ding pagkilos na sinasabi nilang EDSA Revolution din. Okay, pagganap na pagbabago. Kung matatandaan natin, kung baliktanaw natin yung kasaysayan, ito po ay nag-umpisa itong ating demokrasya na kung ating babaliktanaw ay noong 1892 pa. At ito po ay sa kaunang pagkakataon ay nagkaroon ng tinatawag na demokrasya, unang republika dito sa buong Asia. Okay. Ito ay, although hindi naman kinilala, itong unang naging pangulo noong 1892 na kung mabalik tanaw natin, si Andres Bonifacio noong 1892 at si Emilio Aguinaldo ang sumunod na pangulo na hindi nga kinilala ng ating kasaysayan, ngunit ng ilang istorya natin na naging unang pangulo ay si Andres Bonifacio at sumunod nga po rito si Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Simeon Aquino III, at ang ating kasalukuyang presidente si Rodrigo Duterte. Ito ay nagningning, no? Itong EDSA Revolution ng panahon ng pagkakaluklok noong 1986, February 25. Si Corazon Aquino, dating Pangulo at namayapa na ngayon,
na ina ni dating ex-president Benigno Aquino. III. Ito po ay nag-umpisa ngayon ay sana itong EDSA ay hindi makalimutan ng sambayan ng Pilipino at hindi mabago yung ating kasaysayan, hindi ma-revise. Kaya ito ang Bantay Hukom po ay nakikibahagi dito sa ating kasaysayan. Kaya naman tayo, ang Bantay Hukom ay naglunsad din ng isang ating kampanya para dito sa drug on war ay meron din tayong economic war at tinatawag na anti-poverty war, mga kasama. Okay. At dahil tayo ngayon ay bago lang tayong nabigyan ng ay naging lehitimo na nakakuha tayo ng lisensya itong Bantay Hukom, ay tayo ay papalaot sa susunod na linggo at maghahanap na tayo ng ating mga advertising. Although meron na tayong PCSO, pero hindi sapat upang may pagpatuloy natin at makapaglingkod tayo sa sambayan ng Pilipino. Bago ako maputol, mga kasama, ay binagpapabati ating kaibigan si Guillermo Sumatsat Magpali ng Ibayong Ilat, Kaong Silang Cavite. Pinapati ko sila ngayon, nakikinig sila yung kanilang grupo dyan sa Cavite. Ganun din kay Abilina Perez ng Bustos Bulacan at si Juan Miguel San Pedro at itong si Maria Grace Calunya, Guillermo, Patrick Valdez. Maghintay-hintay lang tayo sa ating pabahay dyan sa Sumulong. Kay na Bonifacio Caseria, kay Maria Paz Austria, kay Blandino, at Doc Odi Odilon na nakikinig din ngayon. Si Asmin Santa Maria, Ruben Asuncion, Darwin Vidal, at Virginia Kikban. Yun lang po yung ating pagbati dahil tayo gahol sa oras. Siguro sa mga susunod na Sabado ay makakasama na ako sa ating paglilingkod bayan, sa ating ipapawid. Tapos saan ay tayo naman ay naka-YouTube. Kasama Tipiman at hindi lang sa Kapulang, buong daigdig. Ito ang YouTube. Kaya magandang gabi sa inyo dyan. Mabuhay kayong mga tagapaglingkod. Okay, kasama Tipiman, kasama Tipiman, huwag ka muna huwag ka. Darating na Sabado, sana ay makapiling na. At matapos na itong aking nilalakad. Mabuhay kayo lahat, mabuhay ang demokrasya, mabuhay ang EDSA. Mabuhay tayo. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Kasama ng Tipiman ay may sisingit lang tayo mga kalating minuto, didiscuss ko lamang. Kasama ng Tipiman, okay? Wala na siya kasama. I-deliver ko lang itong Ito lang dyan, kasama Ikuman, sila pa ba, sa Engel at si Ketchi. Paul. Mabuhay kayong lahat dyan. Mabuhay kayo. Okay, mayroon pa tayong 2 minutes kasamang Ingel. Baka may babatiin kayo, no? Oo. Binabati ko nga pala yung kasamahan natin dyan si Marati, si Cheryling, kasama yan si Margie, pati sila Rosel. Andyan. Binabati ko rin yung mga kasama ko kagabi. Sila Eric Baronia, si Jermaine. Pati yan sila Camille, Arsenal, pati si Jamie. Binabati ko. Pati si Nia, binabati ko dyan. Baka nakikinig. Lalo na si Gerardo Kilantang, nakikinig po yan ngayon eh. Kamusta ka dyan? Okay, kasama nga Paul, no? Okay, ito wala akong mabatin pero singit ko lang. Mga kababayan, no? Lagi po natin natandaan na ang demokrasya hindi po tumutukoy sa kahit anumang kulay na kung ano man pong pinaglalaban nating gulay. Tumutukoy po ito sa tunay na kalayaan na gustong makamit ng bawat isa sa atin. Yun po ang tunay na demokrasya. Ako naman okay, kasamang Paul, no, paparating ko lang to sa ating mababatas mula sa ating Pangulo ng Bansa, no? Sana yung magsama-sama na tayo, alisin na natin yung politika, yung laban sa politika, no? Kung ano man yung mga problema ngayon na ating inaharap, meron tayong tinatawag na nandyan yung Senate natin, no? Magkaroon sila ng mga Senate meeting at meron tayong court, lalo na ito sa yung dinideliver mo kasamang Ingel. Magtatapos na kasamang Ingel. Ako na rin mapapaalam na rin ako. Ito po si Ikuman ang nagpapaalam to sa Bantay Hukom sa DWBL 1242. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Okay, ito po si ang inyong taga lingkod bayan na si Engel C ng DWBL 1242 Bantay Hukom. Nagpapaalam at babalik sa susunod na Sabado.
Ito po si Paul. Muli po kaming babalik at babalik para sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay tayo at magpakatatag tayo palagi. Okay. Nagtatapos.